Pagkatapos ng swimming ng friends, dito naman tayo sa ating pamilya. Nakaalis nga po kami dyan ay halos 4:45 AM na. Dahil birthday nga po ng aking asawa kahapon at dumating ang mga friends namin kaya nagkasarapan ng banding kaya halos nakatulog kami ay 12:30 AM. Kaya nga po nagising kami bandang 4:30 AM na late kami ng half hour para sa usapan ng naarkila naming jeep at konting prepare nga lang po ng mga damit, at naggora na nga po kami. At ayan na nga po ay nagbibiyahe na nga po kami dyan. Umaga na nga po dyan. Numating nga po ang aking ate at ang mga anak niya. Taon-taon naman po namin tong ginagawa. At taon-taon rin naman po silang umuwi tuwing summer. Para daw makajamming kami, lalong-lalo na si mama. 4 lang naman kaming magkakapatid. Ang 2 kong kapatid na lalaki ay kabarangay ko lang naman po. Si ate lang ang nakatira sa malayo dahil doon siya nakapag-asawa sa Nueva Ecija. Kaya pinangako niya na uuwi siya tuwing summer dito sa amin. Habang nagbibiyahe nga po kami dyan ay nakatulog po ako dyan. Buti lang po at nag-video ang aking asawa. Sobrang pagod nga po dahil pinagsasabay ang birthday at tindahan. Plus nagbablog pa. Now tell me, bakit nga ba? Charot. Dahil nga po ngayon parang nakarating sila ate dito, kaya sobrang tuwang-tuwa po sila sa mga nadadaanan namin. At dahil nga po andito na kami, at ito ang napili po naming beach. Sinalubong na nga po kami ng isa sa mga tauhan dito. Malapit na nga po kami ay ginising na nga po ako ng aking asawa at ako na nga po ang nagpatuloy na mag-video. Dahil nga po super excited na yung mga bata kaya dali-dali na nga po kami sa pagbaba ang mga gamit. Halos 7:30 AM na nga po kami nakarating. Medyo nga po malayo-layo nga po itong pinuntahan namin na to. Yung mga bata nga po namin kasama ay halos naiinip na daw. Merong umiiyak na, meron namang nakatulog at meron ding nangungulit, nagtatanong kung malapit na daw o malayo pa. Ay, ang mga bata talaga hindi makapaghintay basta dagat. Excited na excited. Kanya-kanya na nga po kaming hakutan ng gamit. Habang ako po dyan ay kinakausap ko na yung isang tauhan dito para makapagbayad na po kami at makapili na kami ng cottage. Kaya nga po sabi ko sa kanila ay magkanya-kanyang hakot na ng mga gamit. O aba, bilisan na. Pagdating nga po namin sa beach, ang pinaka natutuwa syempre ay ang mga batuta. Pag sa dagat nga po kami nagsiswimming, nasama po kami ng maraming bata. Dahil mabuti naman ang dagat sa katawan. Hindi ito katulad ng fresh water na pag nasobra ng bata sa pagpaligo ay magkakasakit. Pagdating nga po namin doon ay sinalubong agad kami ng isa sa mga taon doon. Iginiya niya kami sa napili namin na cottage at pinili po namin yung malaki kasi marami kami. Ang pinakamalaki po nilang cottage ay worth 800 pesos. Ang entrance naman po dito ay 40 pesos ang adult at 25 naman po yung bata. Kung hindi po ako nagkakamali, 14 pababa po yung 25 pesos. Pero yung mga baby namin nakasama, yung 4 years old pababa, ay hindi na po kami hininga ng bayad. Ito na nga po ang napili naming cottage. Diba? Cute at malaki na. At pinasunod ko na nga po sila sa aming mag-asawa kung saan yung cottage namin para mailagay na lahat ng mga bitbit nilang gamit. Ay, saan ba kasi kayo galing? Charot. Medyo sad nga po kasi ako dyan kasi hindi po nakasama yung anak ko. Kasi nga po nagkataon na meron silang exam ng araw na yan. Alam ko naman po na pag sa ganitong mga swimming, alam ko naman po na ang pamilya ko ay tuwang-tuwa. Alam ko po na masaya sila. Kaya ito po talaga ay pinag-iipunan namin ni mama para taon-taon rin na natutuloy. O diba? Syempre pag nakikita ko silang masaya, masaya na rin po ako. Mas maganda nga po itong napuntahan namin ngayon kaysa nung isang taon. Bagay na bagay po siya sa may mga batang maliliit na kasama. Hindi po siya delikado. Malinis nga po siya at may playground po talaga na puno ng buhangin para sa mga bata. Maaliwalas nga po ang paligid niya at super pantay po yung mga tatakbuhan ng mga bata. Kaya nga po yung mga kasama naming bata, hinahayaan lang po namin na patakbo-takbo. Basta lagi lang pong babantayan. Nga po ng bata ay nagpapabihis na sa kanilang mga mama para makapagpaligo na daw sila sa dagat. Ito nga po ang aming pinaka-baby sa family. O ayan nga po, oh, nakikita nyo. Sobrang aliwalas nga po ng lugar. At malinis nga po. Super hangin din po dyan kaya hindi kailangang mag-electric pa ng mga bata. Kanya-kanya nga pong laro dyan ng mga bata. Kanya-kanyang pwesto sila. Kung saan nila gusto maglaro, na may nagdadakot ng buhangin. Yung maliliit nga pong bata, hindi na po nga namin muna pinaligo kasi nga po malamig pa.
ito nga po ay lunchtime na. Nagpe-prepare na nga po kami para po yung iba naming kasama ay makakain na nga po kasi baka nga po gutom na sila. Sarap talaga mag-unwind. Hindi naman pwedeng puro na lang trabaho. Kailangan din ng bonding na katulad nito. Nagbababay. Ito namang batang to, nakalingat lang ako, nakapagbigay na ng sarili niya. Gusto niya ron ng maraming extra sa vlog ko. At yan nga po ay pauwi na kami, nakakita nga po kami ng fresh na mga isda, kaya po dumaan kami para bumili para pagdating namin sa bahay ay may ulam na nga po kami kasi alam ko magkakapagora na, kailangan nang makapagpahinga kaagad. Ito nga po ang kagandahan dito kasi nga po paglabas mo ng beach, meron pong mga istang tinitinda na super fresh pa nga po. At dahil nga po favorite ng aking anak ang espada na isda, yan na lang po ang bibilin ko kasi hindi nga din po siya nakasama sa pag-swimming. At bumili rin nga po kami ng talakito. Buti na nga lang po at may dala kaming cooler na maraming yelo kaya doon po muna namin nilagay. O siya mga kastor, hanggang dito lang muna ang aking mini vlog. Salamat po Lord sa pagbiyahe namin ng ligtas. Bye bye!